Akala niyo ba tapos na ang bangungot ni Ramon? Sa kanyang pag-aakalang ligtas na siya, doon niya nadiskubre ang mas matinding sumpa, isang kapalarang hindi niya matatakasan. Hanggang saan ang kayang isuko ng isang tao, kapag ang mismong dugo niya ang kalaban? Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at salaysay ng mga tao. Layunin lamang nito ang magbigay aliw, maghatid ng kilabot, at magbahagi ng kultura at paniniwala ukol sa mga nilalang ng kababalaghan. Hindi ito intensyon na manira ng reputasyon ng anumang lugar o tao. Bahala na ang bawat tagapakinig kung paano nila ito tatanggapin, bilang isang alamat, isang babala, o isang kwento ng katatakutan. Sa bawat baryo, may mga lihim na hindi basta-basta isinusumbong sa iba. May mga puok na tila nakalimutan ng panahon, mga kalsadang hindi na pinapansin ng mga motorista, at mga kabahayan na mistulang binalutan ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon, minsan, ay may tinatago palang sigaw, sigaw ng mga nilalang na hindi nakabilang sa mundo ng mga tao. Sa liblib na kabundukan ng Cebu, may isang barangay na pilit itinatago ng mga taga roon. Sa mapa, nakasulat ang pangalan nito. Subalit sa mga usapan, bihira itong mabanggit dahil ang simpleng pagbanggit daw ng pangalan ng lugar ay maaaring mag-anyaya ng malas o mas masahol pa ng pagbisita ng mga hindi dapat bumisita. Isang binatang manlalakbay, si Ramon, ang nagbakasakali na marating ang baryong iyon. Hindi siya naniniwala sa mga alamat. Para sa kanya, kathang-isip lamang ang mga kwentong aswang. Laking syudad siya, at sanay sa ingay, ilaw at abala ng lungsod. Ngunit nang dahil sa kanyang trabaho bilang manunulat ng mga kwentong pambayan, napadpad siya sa Cebu. Pinayuhan siya ng isang matandang kausap sa terminal na huwag nang lumihis sa kilalang daan. Kung gusto mong makauwi ng buo, babala ng matanda, huwag kang tatahak sa kalsadang nababalot ng makapal na puno ng akasya. Dahil diyan, hindi lahat ng nagdaan ay nakauwi. Napangisi lamang si Ramon, iniisip na isa na naman iyong kwento ng matatakutin. Lumipas ang oras, at habang papalubog ang araw, napadpad nga siya sa kalsadang iyon. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nilalamon ng pulang anino ng dapit hapon. Ang hangin ay malamig, ngunit tila may bigat na pumapaloob sa bawat paghinga niya. Ang mga puno ng akasya ay nakayuko, waring nakamasid sa kanya, at sa bawat pagtapak ng kanyang paa sa lumang kalsada, may mga yabag na tila sumusunod sa kanya. Hindi niya iyon pinansin, pinilit niyang paniwalain ang sarili na guni-guni lamang ang lahat. Ngunit nang may marinig siyang munting iyak ng bata mula sa kakahuyan, napahinto siya. May naiwan bang bata rito? Tanong niya sa sarili. Sinundan niya ang tinig, at mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang batang babae na may mahabang buhok, nakaputing damit na parang lumang barot saya. Malamlam ang mga mata nito at tila hindi kumukurap. Kuya, gutom ako, mahina nitong sambit. Ngunit bago pa siya makalapit, naglaho ang bata na parang usok na dinadala ng hangin. Kinilabutan si Ramon. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang daan, ngunit napansin niyang tila paulit-ulit lamang ang kanyang tinatahak. Ang kalsada, kahit anong liko, ay bumabalik siya sa parehong lugar. Isang abandonadong bahay na yari sa kahoy, may bubong na halos gumuho, at mga bintanang bukas na tila mga matang nagmamasid. Sa paligid nito, tahimik ang lahat, maliban sa mga kuliglig na parang nawala ng tamang kumpas. Pilit niyang ikinukubli ang kanyang kaba, ngunit isang malamig na hangin ang dumaan, at kasabay nito ang halakhak ng mga babae, mahahaba, matinis, at tila sabay-sabay. Nilingon niya ang paligid at doon niya napansin, mula sa mga anino ng kakahuyan, may mga matang nagmamasid sa kanya. Hindi lamang isa. Hindi lamang dalawa. Maraming pares ng mata na kumikislap sa dilim. At ang mga ito, unti-unting lumalapit. Nabaling ang kanyang tingin sa lumang bahay. Sa may pintuan nito, may isang matandang babae na nakatayo, nakayuko ang ulo, ngunit ramdam niya ang nakakatindig balahibong titig nito. Matagal ka na naming hinihintay, wika nito sa tinig na garalgal. Bago siya makapagsalita, sabay-sabay na gumalaw ang mga mata sa dilim, kasabay ng tunog ng mga pakpak na nagbubukas sa itaas. Naramdaman ni Ramon na hindi na siya nag-iisa. At sa mga sandaling iyon, napagtanto niya ang babala ng matanda sa terminal. Hindi alamat ang kanyang pinasok, totoo ang barangay ng mga aswang,
at siya mismo ang bisita nilang hindi makakaalis ng buo. Ngunit bago tuluyang bumukas ang pintuan ng bahay, nagdilim ang paligid. Ang huling narinig ni Ramon ay ang tunog ng mahahabang kuko na kumakalabit sa kahoy, at ang huling tanong na pumintig sa kanyang isip, makaliligtas pa ba siya, o siya na ang susunod na hindi na makauwi mula sa baryong ito. Ang paligid ay biglang lumamig, at sa bawat paghinga ni Ramon ay tila may usok na lumalabas mula sa kanyang bibig. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng daan, nakatitig sa matandang babae na nakasilip mula sa pinto ng lumang bahay. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng tingin, parang hinihigop ang kanyang lakas. Sa mga gilid ng kanyang paningin, patuloy na kumikislap ang mga matang nagtatago sa kakahuyan, tila naghihintay ng hudyat para tuluyang lumapit. Hindi na niya alam kung saan siya dapat tumingin, sa mga matang iyon, sa pintuang bukas, o sa maliit na batang babae na kanina ay bigla na lamang naglaho. Nais niyang sumigaw, tumakbo, kahit saan makalayo sa nakapangingilabot na lugar na ito. Ngunit bakit parang mabigat ang kanyang mga paa? Para bang mismong lupa ang kumakapit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok, at ang pintig ng puso niya ay bumibilis, tila tumatama sa kanyang dibdib na parang tambol. Muling umihip ang hangin, at kasabay nito'y dumampi ang amoy na mahirap ilarawan, halong amoy ng nabubulok na karne at ngusong aso na nilagyan ng asukal. Nakakaduwal. Pinilit niyang takpan ang kanyang ilong, ngunit tila pumapasok mismo sa kanyang balat ang baho, hindi matakasan. Doon niya narinig ang mga yabag. Mabibigat. Mabagal. Mula sa loob ng lumang bahay, may kung sino o kung ano ang lumalapit. Ramon, bulong ng isang tinig. Nanlamig siya nang marinig ang sariling pangalan. Paanong alam ng matanda kung sino siya? Sino ang nagsabi rito? Paano? Napaatras siya, ngunit naramdaman niyang may bato sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, hindi iyon bato, kundi isang lumang bato-batong lapida na tila nakabaon sa lupa. Nang diligan ng kanyang tingin ang paligid, doon niya napansin, hindi pala mga bato ang nakahilera sa paligid ng bahay, kundi mga lumang lapida, karamihan ay halos nabura na ang pangalan at petsa. Parang sementeryo na matagal nang iniwan. At ang mismong bahay, marahil, ay nakatayo sa ibabaw ng mga kalansay ng kung sino-sino. Pinilit niyang iangat ang kanyang mga paa, at sa wakas ay nakagalaw siya. Mabilis siyang umatras, ngunit kasabay nito'y isang batang lalaki ang lumitaw sa likod niya. Mga 7 taong gulang, payat, at walang suot na pang-itaas, tanging kupas na salawal lang ang nakatali sa kanyang bewang. Maputla ang balat nito at ang mga matay tila 2 butas na walang laman. Kuya, huwag kang umalis, mahina nitong sambit, sabay hawak sa kamay ni Ramon. Napahiyaw siya at pilit na binawi ang kamay, ngunit ang haplos ng bata ay malamig na parang yelo, at sa bawat segundo ay parang hinihigop ang kanyang lakas. Tumakbo siya, hindi na nagdalawang isip. Ngunit habang tumatakbo, napansin niyang walang patutunguhan ang kanyang mga hakbang. Ang daan ay paulit-ulit lamang. Ang parehong mga puno, parehong mga anino, parehong mga matang nakatitig. Parang nililigaw siya ng mismong kagubatan. Huminto siya sandali, hingal na hingal, at doon niya narinig ang tila pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Pagtingala niya, may mga hugis anino na lumilipad, mabilis, paikot, at nakapalibot sa kanya. Hindi niya maaninag ng malinaw, ngunit alam niya, hindi iyon mga ibon. Ang tunog ng kanilang paglipad ay may kasamang kakaibang hagikik na nagmumula sa hangin mismo. Nagkubli siya sa isang puno, umaasang hindi siya mapapansin. Ngunit biglang sumilip ang isang anino mula sa likod ng puno, ang batang babaeng nakita niya kanina. Ngayon, mas malinaw na ang mukha nito. Maputla, mahaba ang buhok na basang-basa na parang kinalagkad sa putikan, at ang mga mata ay walang puti, itim na itim lamang. Umiti ito, dahan-dahan, at bumubulong, hindi ka na makakauwi, nanigas siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang dahan-dahang lumalapit ang matandang babae mula sa lumang bahay. Ngayon, bahagya nang natatamaan ng liwanag ng buwan ang mukha nito. Ang balat ay kulubot, ngunit may mga pilat na tila marka ng pagkaga. Ang mga ngipin, isa-isa nang lumalabas, mahahaba at matutulis, parang hayop.
Kasabay nito, ang mga matang nagtatago sa kakahuyan ay isa-isang lumalapit, may anyong tao, ngunit may nakapangingilabot na hugis na hindi na pangkaraniwan. Ang kanilang mga matay kumikislap at bawat hakbang ay tila lumulubog sa lupa. Ramdam niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan tatakbo. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang barangay na ito, hindi lamang basta lugar. Isa itong puok na sinadyang itago, at sinumang makapasok ay hindi na basta-basta makakalabas. Kung sino man ang mga taong nakatira rito, hindi na sila ganap na tao. At sa gabing iyon, habang unti-unti nang sumasara ang pinto ng lumang bahay na tila iniimbitahan siya papasok, naisip ni Ramon, kung hindi siya tatakbo, siya'y makukulong dito magpakailanman. Ngunit kung tatakbo siya, saan naman siya dadalhin ng kagubatang paulit-ulit lamang? At bago pa siya makapagdesisyon, isang nakabibinging sigaw ang lumabas mula sa bahay, isang sigaw na hindi niya matukoy kung sa tao, hayop o kung saan man nagmula. Ang sigaw na iyon ay sapat para mapagtanto niya, wala na siyang ligtas na landas. Humigpit ang hawak ng batang lalaki sa kamay ni Ramon at tila babawat segundo ilalo itong lumalalamig. Pinilit niyang bitawan ngunit parang mismong laman niya idinidikit sa bata. Nang tuluyan niyang maitulak ang bata palayo, ito'y biglang naglaho na parang usok. Iniwan ang balat niya na may bakas ng mga maliliit na marka, parang yapak ng kuko ng hayop na bumaon. Kinabahan siya, ngunit wala siyang oras para intindihin iyon dahil sabay-sabay nang lumapit ang mga matang nagtatago sa kakahuyan. Sa bawat hakbang, nakikita niya ang unti-unting pagbabagong anyo ng mga nilalang na iyon, mga katawan na baluktot, mga mukha na bahagyang tao pa, ngunit may mga ngipin at mata ng mabangis na hayop. Nagpupumilit siyang kumilos, tumatakbo kung saan-saan, ngunit laging bumabalik ang kanyang mga hakbang sa lumang bahay. Parang sinasadya ng lugar na itali siya. Muli niyang narinig ang matandang babae, ngayon ay mas malapit na, ang boses nito ay parang dalawang tinig na nagsasalubong, isa ng tao at isa ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ka na makakaalis, Ramon, matagal ka na naming hinihintay. Nauutal ang kanyang isip. Paano nito alam ang pangalan niya? Sino ang nagsabi? Biglang sumagi sa isip niya ang matandang babae sa terminal, pamilyar ang tinig. Ngunit imposible paano kung siya rin pala ay kabahagi ng barangay na ito at sadyang inakay siya rito. Habang naguguluhan, naramdaman niya ang panginginig ng lupa. Ang mga lapida sa paligid ay unti-unting nagkakabitak, at mula sa ilalim ay mailumalabas na mga kamay, mahahaba, payat at putik-putik. Isa-isang lumitaw ang mga katawan, parang bangkay na muling bumangon mula sa pagkakalibing. Gustong-gusto na niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Sa gilid ng kanyang paningin, muling lumitaw ang batang babae na may basang buhok. Ngayon, hawak nito ang isang laruan, isang lumang manika na yari sa tela, punit-punit at madungis. Nilalaro niya ito sa lupa, ngunit sa bawat pagkakahulog ng manika, parang naririnig ni Ramon ang tunog ng buto na nababali. Gusto mo bang makita kung paano kami naging ganito? Tanong ng bata, sabay ngiting nakakakilabot. Kasabay ng lahat ng ito, napansin niyang unti-unti ring nawawala ang liwanag ng buwan. Para bang may humaharang dito. Pagtingala niya, nakita niyang halos masakop na ng mga aninong lumilipad ang kalangitan. Parang isang buong kawan ng mga higanting paniki o ibong hindi niya maipaliwanag. Ang kanilang pakpak ay bumubuo ng tunog na parang sigawan ng mga babae, mahahaba at matinis, na lalong nagpapatindig ng balahibo. Ngunit may isa pang mas nakakatakot na bagay ang kanyang napansin. Habang tumatakbo siya palayo, bigla niyang naramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura. Gutom. Hindi ordinaryong gutom, isang matinding pagkagutom na hindi niya maunawaan. Para bang ang amoy ng nabubulok na karne na kanina ay nakakadiri, ngayon ay unti-unti nang nagiging kaakit-akit. Ang kanyang bibig ay kusang naglalaway. Napakapit siya sa kanyang tiyan, pinipigilan ang sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, lalo itong lumalakas. Naisip niya, hindi kaya bahagi ng barangay na ito ang pagbabago sa kanya mismo. Natigilan siya nang makita niya sa lupa ang isang baboy ramo na tila bigla na lamang sumulpot. Ang katawan nito'y duguan at pilas-pilas, parang bagong katay, ngunit buhay pa. Gumapang ito palapit sa kanya,
at ang dugo nito'y umago sa kanyang mga paa. Ang amoy ay matamis at maalat, at hindi niya napigilan ang sariling lumapit, parang nawawala siya sa ulira. Ngunit bago niya madampian, muling lumitaw ang matandang babae. Nakangisi ito at sabay sabing, "Hindi ka gutom sa karne, Ramon. Gutom ka sa ibang bagay. At darating ang oras na ikaw mismo ang hindi makakatiis." Napaatras siya, nanginginig sa takot at pagkasuklam. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Bakit siya nagugutom sa paraang hindi normal? Habang hinahanap niya ang sagot, muling sumulpot ang mga nilalang mula sa kakahuyan. Ngayon, mas malinaw na. Ang ilan sa kanila ay may katawan pa ring tao, ngunit ang mukha ay hati, kalahating tao, kalahating hayop. Ang ilan naman ay halos mawalan na ng anyong tao. Ang kanilang mga ngiti punong-puno ng matutulis na ngipin, at ang kanilang mga kuko'y humahaba habang papalapit. Habang kinukubkob siya ng mga nilalang, bigla siyang nakarinig ng isa pang tinig mula sa malayo. Hindi ito kagaya ng matanda, kundi boses ng isang babae, bata pa, sigaw na parang nagmamakaawa. "Tulungan mo ako." Napalingon siya, at sa pagitan ng mga puno ay may anino ng isang babae na nakagapos, nanginginig at umiiyak. Hindi niya maaninag ng malinaw, ngunit ramdam niya ang takot sa sigaw nito. Dito nagsimula ang kanyang pangalawang pagkabagabag. Sino ang babaeng iyon? Isa ba siyang biktima rin, tulad niya, o isa lamang panibagong patibong para mahulog siya sa kamay ng mga aswang? Kung iiwan niya ito, baka iyon ang tamang desisyon para mailigtas ang sarili. Ngunit kung totoo ngang may isa pang nabitag dito, paano niya ipipikit ang kanyang mga mata? Napagtanto niyang mas malala pala ang sitwasyon kaysa inaakala niya. Hindi lang siya ang biktima, at maaaring mas marami pa ang hindi nakakaalis mula sa barangay na ito. Ngunit bago siya muling kumilos, muling sumara ang hangin, kasabay ng malakas na halakhak ng matandang babae. Lalong nagdilim ang paligid, at sa sandaling iyon, alam ni Ramon na mas lalo siyang inilulubog ng barangay sa kanilang mga kamay. At ngayon, wala na siyang alam kung sino ang kanyang dapat pagkatiwalaan, ang sariling katawan na unti-unti nang nagbabago, o ang boses ng isang babae na hindi niya alam kung totoo. Nanlalambot ang tuhod ni Ramon habang nakatayo sa gitna ng sementeryong napapaligiran ng mga aninong unti-unting lumalapit. Ang hininga niya ay mabigat at parang may humahabol sa kanyang dibdib. Naroon pa rin ang batang babae na nakaupo sa lupa, nilalaro ang kanyang manika na tila buhay sa bawat bagsak nito. Ang matanda na may nakatitig sa kanya mula sa pintuan ng lumang bahay, nakangiti-ngiti na parang alam ang lahat ng iniisip niya. At mula sa dilim ng kagubatan, papalapit ng papalapit ang mga aswang na ang anyo ay lalong nagiging malinaw, mga mata na kumikislap, mga ngipin na umaaba, at mga kuko na kumakapit sa lupa sa bawat hakbang. Naramdaman niya ulit ang boses ng babae mula sa kakahuyan, ang iyak at pagmamakaawa, mas malakas na ngayon. "Tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan." Ang kanyang puso ay napupuno ng pangungulila at takot. Gusto niyang tumulong, ngunit paano kung ito'y isa lamang bitag? Ngunit paano kung totoo? Kung siya man ay nabitag dito, hindi ba't marahil may iba ring nadamay? Humakbang siya, ngunit napansin niyang unti-unti nang nagbabago ang kanyang katawan. Ang mga daliri niya ay kumikirot, at nang kanyang tingnan, ang mga kuko niya ay tila humahaba, tumutulis. Ang mga mata niya ay nanlalabo, at sa bawat paghinga ay lalo siyang nakakaramdam ng matinding pagkagutom. Pinipilit niyang labanan, ngunit lalo lamang bumibigat ang kanyang katawan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, para bang unti-unti siyang nagiging kagaya ng mga nilalang na kumukubkob sa kanya. "Hindi ka tatakas," muling bulong ng matanda. "Hindi ka nabisita rito. Isa ka na sa amin." Napaurong siya, nanginginig, halos mawalan ng ulirat. Ngunit sa isang iglap, tumakbo siya papunta sa direksyon ng iyak ng babae. Ang kanyang mga paa ay halos dumudulas sa damo at putik, ngunit hindi niya inalintana. Habang lumalapit siya, unti-unting lumilitaw ang anyo ng babaeng nakagapos. Mahaba ang buhok nito, duguan ang puting bestida, at ang mga kamay ay nakataling mahigpit sa puno. Ang mukha nito'y puno ng luha at takot. Nang makita siya, sumigaw ito ng mas malakas, "Pakawalan mo ako, bago sila dumating."
Ngunit bago niya malapitan, may mabilis na aninong dumaan sa kanyang harapan. Isa sa mga aswang, mabilis at matalim ang mga mata, nakaharang sa pagitan nila. Humakbang ito palapit, ang katawan ay nakabaluktot, ang dilay mahaba at kumikindat sa hangin. Napaatras si Ramon, ngunit alam niyang wala ng ibang daan. Ang babae ay umiiyak, habang ang mga anino mula sa itaas ay lalong dumadami. Napatigil siya nang mapansin niyang ang matanda ay hindi na nakatayo sa pinto ng bahay. Wala na ito roon. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa kanyang batok, at sa sandaling iyon ay alam niyang nasa likod niya ang matanda. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita niya itong nakatayo, malapit na malapit, ang mga matay pula, at ang ngiti umaabot hanggang pisngi. Wala ka nang ligtas, Ramon, bulong nito. Ang lahat ng ito'y matagal nang nakatakda. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit saan man siya pumunta, may aninong humaharang. Ang mga puno'y tila gumagalaw, nagsasara, at hindi siya makalabas sa bilog na kanilang ginawa. Ang mga lapiday kumikislap sa liwanag ng buwan, at sa bawat kislap ay naririnig niya ang mga bulong, mga pangalan, mga tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga kamay ng bangkay ay patuloy na gumagapang palabas, at isa sa mga ito'y biglang humawak sa kanyang paa, mahigpit at malamig. Napahiyaw siya, sinubukang ipagpag ang kamay na nakadikit, ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin niyang may isa pang nilalang na lumalapit. Isa itong bata muli, ngunit hindi na babae o lalaki lamang. Ang anyo nito'y baliko, may katawan ng bata, ngunit mukha ng isang matanda, mga mata ay puting-puti at walang pupila. Halika, Ramon, wika nito, matagal ka naming hinihintay. Kinilabutan siya. Ang paligid ay nagiging masikip, masalimuot, at parang sinasakal siya ng mismong hangin. Ang mga nilalang ay papalapit ng papalapit, ang mga pakpak sa itaas ay bumabagsak na parang bagyo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang babae na nakagapos ay patuloy na umiiyak, halos mawala ng boses. Sino siya? Isa ba siyang biktima na dapat niyang iligtas, o isang nilalang na ginagamit lamang bilang pain? Hindi niya alam at wala na siyang oras para mag-isip. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso, at habang hinahabol ang sariling gutom at ng mga aninong nagsasara ng kanilang bilog, alam niya na isa na lamang ang tiyak, wala nang ligtas na daan palabas ng barangay na ito. Ngunit bago tuluyang umabot sa kanya ang mga nilalang, isang nakabibinging halakhak ang muling bumalot sa buong kagubatan. At sa sandaling iyon, ang lupay umuga, at ang lahat ng anino'y tila sabay-sabay na huminto, nakatitig sa kanya, parang naghihintay ng kanyang magiging pasya. Ang tanong, ano ang hinihintay nila? Nanginginig na si Ramon sa takot at pagod. Ang mga kuko niya ay lalo pang humahaba, at sa bawat galaw ng kanyang kamay ay parabang mas lalong nagiging matulis at matalim ang mga ito. Hindi na niya alam kung siya ba'y tumatakbo pa bilang tao o nagsisimula ng lumakad bilang isa sa mga halimaw na nakapalibot sa kanya. Ang matandang babae ay nakangiti pa rin, nakatitig sa kanya na parang nag-enjoy sa kanyang paghihirap. Ramon, wika nito, garalgal at malamlam ang tinig. Hindi ka na tao. Noon pa man, dala mo na ang dugo. Dito ka ipinanganak. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Hindi. Impossible. Lumaki siya sa syudad, walang alam sa barangay na ito. Ngunit habang sinasabi ng matanda ang mga salita, parang naglalabasan sa isip niya ang mga alaala na hindi niya maipaliwanag, mga gabi noong bata pa siya na bigla na lang siyang nagigising na may dugo sa kanyang labi. Mga pagkakataong tinatakasan siya ng kanyang mga kalaro dahil natatakot sila sa kanya, at ang palaging pag-iwas ng kanyang ina kapag natitigilan siya sa gabi. Anong-anong ibig mong sabihin? Halos pasigaw niyang tanong. Mumisi ang matanda, sabay lingon sa mga nilalang na nakapalibot. Hindi ka dinala rito para kainin. Dinala ka rito para bumalik. Tumigil si Ramon. Bumalik? Saan? At bakit siya? Ngunit bago pa niya masundan ang iniisip, biglang umalinggaw ang isang sigaw mula sa babaeng nakagapos. Ngunit ang sigaw na iyon, hindi na parang tulong. Isa na itong nakakabinging halakhak. Nang tingnan niya muli ang babae, nag-iba na ito. Ang luha sa kanyang pisngi ay naglaho, at ang kanyang mata ay kumislap ng pula.
Unti-unti, bumaluktot ang kanyang mga kamay sa tali at parang walang kahirap-hirap, napilas niya ito. Ang babaeng kanina ay tila biktima ay ngayon nakatayo na, nakangisi, at ang kanyang ngipin ay isa-isa ng lumilitaw na matutulis. Akala mo ikaw lang ang nahulog sa patibong, bulong nito. Hindi ka nalinlang. Ginising ka lang. Napaluhod si Ramon, hindi alam kung alin ang dapat paniwalaan. Ang katawan niya ay lalo pang nanlalambot at ang amoy ng dugo at laman sa paligid ay lalo pang umaakit sa kanya. Nararamdaman niyang unti-unti na siyang hindi makontrol at ang pagkagutom na kanina ay pilit niyang nilalabanan, ngayon ay halos nag-udyok na sa kanyang lumapit sa kahit sino at kumagat. Mula sa itaas, bumaba ang isa sa mga aninong lumilipad. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang itsura nito, hindi ito ibon, hindi rin paniki. Isa itong nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mahahabang pakpak, balahibong itim na parang nasunog, at mga mata na parang apoy. Isa itong nilalang na hindi niya kayang pangalanan, ngunit alam niyang ito'y kakampi ng mga aswang. Humawak ito sa balikat ng matanda at nagwika, handa na siya. Hindi, sigaw ni Ramon, pilit na tumatakbo, ngunit hindi na makagalaw ng maayos. Ang mga kamay mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na kumakapit sa kanya, at ang mga nilalang sa paligid ay naglalapit ng dahan-dahan. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang naramdaman niyang pagbabago sa kanyang sariling bibig. Nang subukan niyang sumigaw muli, naramdaman niyang ang kanyang mga ngipin ay mas matutulis na kaysa dati. Ang kanyang dila ay humahaba, at sa kanyang paningin, ang bawat taong nasa paligid ay hindi na nakakatakot, kundi nakakatakam. Hindi ako isa sa inyo, pautal niyang sabi, ngunit ang tinig niya ay nagiging garalgal, parang dalawang boses na nagsasalita. Ngunit isa ka nga, tugon ng matanda. At hindi mo na matatakasan pa ang dugong dumadaloy sa iyo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang init sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nangingitim at ang kanyang paningin ay nagiging mas malinaw kahit sa dilim. Nakikita niya ang bawat galaw ng mga nilalang, ang bawat paghinga, ang bawat tibok ng puso nila. Ngunit kasabay nito'y nawala ang pakiramdam niya bilang tao. Naramdaman niyang unti-unti nang binubura ang kanyang pagkatao at pinapalitan ng isang bagay na mas malupit at mas mabangis. Sa kanyang harapan, ang babaeng kanina nakagapos ay lumapit. Hindi mo kailangang lumaban. Sumama ka na. Tanggapin mo na ang sarili mo. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang isip, naroon pa rin ang sigaw ng kanyang dating pagkatao. Ayaw niyang sumuko. Ayaw niyang maging isa sa kanila. Pero paano kung wala na siyang pagpipilian? At sa puntong iyon, huminto ang lahat ng nilalang. Nakatingin silang lahat kay Ramon, nakangisi, parang naghihintay ng isang hudyat. Ang buong barangay, ang mga bangkay, ang mga aswang, ang mga aninong lumilipad, lahat ay nakatutok sa kanya. Isa lang ang malinaw, sila ay hindi naghahanda para lamunin siya. Naghahanda sila para sa kanyang pagbabalik. Ngayon, ikaw ang nakikinig, ano ang gagawin mo kung ikaw si Ramon? Lalaban ka ba para manatiling tao, o tatanggapin mo ang kapalarang hindi mo na maiiwasan? Sa palagay mo, makakaligtas pa ba siya? Nanginginig si Ramon, hawak ng malamig na mga kamay mula sa ilalim ng lupa, habang ang mga mata ng lahat ng aswang ay nakatutok sa kanya. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang mga nilalang na pumapalibot sa kanya, o ang sariling katawang unti-unti nang nagiging isa sa kanila. Ngunit sa kabila ng takot, may nanatiling munti at nag-aapoy na piraso ng kanyang pagkatao sa loob niya, kumakapit sa huling hibla ng pagiging tao. Hindi ako kayo, sigaw niya, ngunit lumabas ang tinig na garalgal, parang dalawang boses na nagsasalita. Biglang lumapit ang babaeng kanina nakagapos, ngayon ay nakangisi na, kumikislap ang mga matang pula. Hawak nito ang panga ni Ramon at sa malamig na tinig ay bumulong, hindi ka makakatakas. Ang lahat ay nakaikot sa kapalaran mo. Ikaw ang bagong hari ng barangay ng mga aswang. Parang tinamaan ng kidlat si Ramon. Hari. Siya. Hindi iyon maaaring mangyari. Sa desperasyon, itinaas niya ang kanyang mga kuko, matutulis, mahahaba, at para bang yari sa bakal, at buong lakas na isinaksak ito sa dibdib ng babae. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw, isang tinig na naghalo ng galit at pagkabigla.
Ang katawan ng babae ay umalon sa ere bago ito bumulagta, nanginginig at biglang naglaho bilang usok. Napaatras ang iba pang aswang, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Ang buong baryo ay biglang umatungal, ang lupa'y lumindol, at ang mga anino mula sa puno at mga bubong ay nagsipag-angat, nagiging mababangis na nilalang. Ang matanda naman ay hindi na tinag, bagkus ay mas lalong umiti. Tama na, Ramon, wika nito. Akala mo'y nilabanan mo kami pero lalo ka lang naming ginising. At noon niya naramdaman, ang dugo sa kanyang dibdib ay nag-aalab, parang may kumakalat na apoy sa kanyang mga ugat. Sa bawat galaw niya, lalo siyang nagiging mabangis. Ngunit sa halip na sumuko, pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan. Hinugot niya ang sarili mula sa mga kamay ng mga bangkay na kumakapit, at sa isang iglap, nilabanan niya ang unang sumugod na aswang. Napunit ang dibdib na nilalang at tumilapon ito sa gilid. Ngunit hindi siya natuwa sa nagawa. Dahil sa bawat patay na kanyang nilalabanan, lalo siyang nauuhaw. Ang amoy ng dugo ay parang masarap na alak na tumatawag sa kanya. Lalong tumitindi ang kanyang kagustuhan na kumagat, na lamunin ang laman. Mula sa itaas, lumipad pababa ang nilalang na may mga pakpak. Lumapag ito sa harapan niya, malaki, mabangis, at puno ng galit. Kung gusto mong maging hari, Ramon, kailangan mong patunayan. Patayin mo ako. Tumigil ang lahat. Ang mga aswang ay umatras, nagbigay daan. Ang buong baryo ay nakatingin sa labanang iyon. Sumugod ang nilalang, mabilis at mabangis. Umiwas si Ramon, ngunit hindi sapat, tumama ang matalim na kuko ng nilalang sa kanyang balikat, dumugo ito. Ang dugo'y kumulo sa kanyang balat, at imbes na manghina, mas lalo siyang lumakas. Hinilan niya ang nilalang, at buong lakas na sinuntok ito sa panga, dahilan upang mabali ang ilang ngipin. Ngunit hindi pa tapos. Ang nilalang ay mabilis na nakabawi, hinampas siya gamit ang pakpak na parang bakal. Tumilapon siya sa lupa, halos mawalan ng malay. Ang paligid ay nagdidilim, at sa kanyang paningin ay bumabalik ang mga alaala, ang kanyang ina na umiiyak sa gabi, ang mga batang tumatakbo palayo sa kanya, ang mga gabing nagigising siyang puno ng dugo ang labi. At doon niya naintindihan. Hindi niya kayang burahin ang dugong aswang sa kanyang katawan. Ngunit kaya niyang piliin kung paano ito gagamitin. Sa huling lakas, tumindig siya, hinayaan ang kanyang katawan na magbago. Ang kanyang balat ay lalong kumunot, ang mga mata ay kumislap ng pula, ang mga ngipin ay humaba, at ang kanyang mga kukoy naging parang espadang matalim. Ngunit sa halip na isuko ang kanyang pagkatao, sinigawan niya ang buong baryo, kung ako ang hari ako ang magtatakda ng kapalaran ko. Sumugod muli ang nilalang na may pakpak, ngunit sinalubong ito ni Ramon ng buong lakas. Sa isang iglap, pinunit niya ang dibdib nito at hinugot ang puso. Ang halimaw ay umatungal, nagliyab ang katawan at naglaho bilang abo. Tumahimik ang lahat. Ang mga aswang ay napaluhod, isa-isa, nakatingin kay Ramon na ngayon ay nakatayo, nanginginig sa dugo at pawis. Ngunit sa halip na tagumpay, naramdaman niya ang kilabot. Dahil alam niyang sa ginawa niya, hindi niya nakailanman mababalikan ang pagiging tao. Ngunit bago pa niya maisip ang susunod, ngumiti ang matanda. Tama, Ramon. Ikaw na nga. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang bato. Lumingon siya at doon niya nakita ang kanyang ina. Ngunit ang mga mata nito'y pula at ang ngiti puno ng matutulis na ngipin. Anak, sa wakas, bumalik ka na. At ang mundo ay tuluyang gumuho sa kanya. Nanlulumong nakatayo si Ramon sa gitna ng duguang lupain ng baryo, habang nakaluhod sa paligid niya ang mga aswang na kanina lamang ay nagbabalak siyang lamunin. Hawak pa niya ang abo na minsan ay naging puso ng nilalang na kanyang nilabanan, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkilabot sa sarili niyang nagawa. Ang dibdib niya ay humahagibis ang tibok, hindi dahil sa pagod lamang, kundi dahil naroon na rin ang isang bagay na hindi niya lubusang maipaliwanag, isang kasakiman, isang uhaw na unti-unting nagiging bahagi ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang malamig na haplos sa batok. Nang lumingon siya, naroon ang kanyang ina, ngunit hindi na ito ang ina na nagpalaki sa kanya. Ang mga mata nito'y kumikislap ng mapulang liwanag at ang ngiti puno ng matutulis na ngipin.
Anak, bumalik ka na sa akin, bulong nito. Nanginginig ang katawan ni Ramon, hindi dahil sa takot lamang kundi dahil sa isang kakaibang kasabikan na halos sumira sa kanyang loob. Gusto niyang yakapin ang ina, ngunit gusto rin niyang tumakbo at kalimutan ang lahat. Napaatras siya, ngunit sa bawat hakbang ay sumusunod ang ina, hanggang sa mapansin niya ang matandang babae na mula pa kanina ay nakamasid. Ang matanda'y humisi at marahang nagsalita, wala ka ng tatakbuhan. Ang dugo mo'y kumilala na sa iyo. Huwag mong sayangin. Hindi ko kailangan ang trono niyo. Hindi ko kailangan ang sumpaan to, sigaw ni Ramon, halos punit ang kanyang boses. Ngunit kahit anong pagtutol, ramdam niya ang apoy sa kanyang mga ugat, ang tibok ng puso na hindi na pangkaraniwan. Tumayo ang mga aswang, isa-isa, at sabay-sabay na yumuko. Ang kanilang mga matay nakatuon sa kanya, parang may kinikilalang bagong pinuno. Gusto niyang itanggi, gusto niyang itulak silang lahat, pero alam niyang wala na siyang magagawa upang burahin ang nakatakdang kapalaran. Sa mga sumunod na araw, walang nakarinig kay Ramon. Ang mga tao sa Karatig Baryo ay nagtataka kung bakit biglang tumahimik ang lugar na iyon. May ilan na naglakas loob pumunta roon, ngunit wala silang nakitang tao, tanging mga guho, abo, at malamig na hangin na tila may dalang bulong ng mga nawawala. Ngunit sa mga gabing walang buwan, may mga kwento ng mga nilalang na namataan sa kagubatan, at sa kanilang unahan ay isang lalaking may mapupulang mata at mga matang kumikislap sa dilim. Si Ramon, bagamat nanatiling buhay, ay hindi na muling naging tao. Ang kanyang katawan ay nanatiling nasa pagitan ng dalawang mundo, isang halimaw na may puso ng tao, ngunit isang tao na may dugo ng halimaw. Madalas, naririnig niya sa kanyang isipan ang tinig ng kanyang ina. Tinatawag siya, pinapaalalahanan na sila iisa. Isang gabi, habang naglalakad siya sa dating daan pa uwi sa baryo, napahinto siya nang marinig ang mga tinig ng mga batang naglalaro. Ngunit nang kanyang nilapitan, wala siyang nadatnan kundi mga anino na mabilis na naglaho. Doon niya napagtanto na kahit anong gawin niya, wala nang balikan. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay mananatiling mga multong bumabalik para lamang ipamukha sa kanya ang kanyang naging kapalaran. Ngunit may isang bagay na hindi nawala kay Ramon, ang kanyang kalooban. Sa halip na maging ganap na alipin ng kanyang dugo, nagpasya siyang gamitin ang bagong lakas para bantayan ang mga inosente. Kaya tuwing may aswang na nagtatangkang manalasa sa mga tao, isang aninong may pulang mga mata ang dumadating upang hadlangan sila. Walang nakakaalam kung halimaw ba siya o tagapagtanggol at walang nagtatangkang lapitan siya. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa refleksyon ng kanyang mga mata, hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang halimaw sa loob niya. At sa huling pagkakataon, nang maglakad siya pauwi sa isang madilim na kagubatan, nakarinig siya ng malambing na tinig. Anak, sigurado siyang iyon ang boses ng kanyang ina, ngunit wala itong katawan, isang bulong lang, nagmumula sa hangin. Napahinto siya, pinikit ang mga mata, at sa pagbukas niya, isang hugis ng babae ang lumitaw sa malayo. Ngumingiti, nakamasid at dahan-dahang lumalapit. Napalunok siya, at sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang humahaplo sa kanyang balat. Sa kanyang isipan, pumasok ang isang tanong na hindi niya masagot, talagang siya ba ay nakalaya, o nagsisimula pa lamang ang kanyang sumpa? Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Ramon, tatanggapin niyo ba ang kapalaran o lalabanan hanggang huli? At sa tingin niyo, may pagkakataon pa ba siyang makabalik sa pagiging tao? O tuluyan na siyang alipin ng kadiliman? E-comment niyo kung anong gagawin niyo kung kayo si Ramon. At sa tingin niyo makakaligtas ba siya sa huli? O baka naman ang kwentong ito ay magsisimula pa lang?